Magandang araw mga kababayan, narito na po ang magiging lagay ng ating panahon sa araw na ito, September 4, 2025. Tuluyan na pong nakalabas ng Philippine Area of Responsibility ang naturang Tropical Depression Kiko at hindi na rin po siya nakakaapekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Samantala, patuloy pa rin pong binabantayan ng PAGASA ang mga makakapal na kaulapan o yung extension ni Bagyong Kiko. Dahil ayon po sa PAGASA, mga kababayan, posible raw pong may mabuo o mag-develop na low-pressure area o bagyo sa mga susunod na araw kung hindi po ito magbabago. Pakinggan po natin ang forecast ng PAGASA, mga kababayan. Nakalabas na po ng ating Philippine Area of Responsibility itong si Bagyong Kiko. Sa ngayon po, kung mapapansin natin, wala po itong dalang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Ngunit yung extension po niya o yung mga kaulapan nitong si Tropical Depression Kiko ay meron pa rin pong posibleng maiwan dito sa may Philippine Sea. At sa ngayon ay binabantayan natin or minomonitor natin itong mga kaulapan na to. At dahil posible po na may mabuong bagong sama ng panahon, galing po dito sa kumawalang cloud cluster galing sa Tropical Depression Kiko. At sa ngayon ay patuloy pa rin po natin itong minomonitor sa potensyal nitong pag-develop. So ayan po mga kababayan, napakinggan nyo naman po siguro ng mabuti. Kaya huwag po natin itong ipagsawalang bahala. Gayunpaman, ano naman ang magiging lagay ng ating panahon sa araw na ito? Ano rin ang dahilan ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon? Ano-anong lugar ang makararanas ng kalat-kalat na pag-ulan o minsan malalakas na pag-ulan? Ligtas din bang pumalaot ang ating mga kababayan upang mangisda? Para sa mga nagtatanong o naghihintay diyan, narito po muli ang weather specialist ng DOST PAGASA para ipaalam sa ating lahat kung ano ang magiging lagay ng ating panahon sa araw na ito at sa magiging lagay na rin ng ating karagatan. Pakinggan po natin ng mabuti mga kababayan dahil para na rin ito sa ating buong kaligtasan. Samantala, southwest monsoon pa rin po ang patuloy na nakakaapekto sa kanlurang bahagi ng Luzon, particular na po sa may Batanes, pati na rin po sa Ilocos Region, Babuyan Islands, Cordillera Administrative Region sa may Cagayan, Isabela, dito din po sa may Zambales, Bataan, pati na rin sa Metro Manila. Asahan pa rin po natin makakaranas na makulimlim na panahon na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat, pero sa silangang bahagi po ng Luzon, asahan po natin ang maaliwalas na panahon, ngunit mataas yung tsansa ng localized thunderstorms pagdating ng hapon o gabi. Dumako naman po tayo sa Palawan, Visayas at Mindanao kung saan humina po yung epekto nitong habagat dito po sa may areas ng Palawan, Visayas at Mindanao at ang aasahan lang po nila ay bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan at mataas na tsansa ng mga afternoon rain showers. Para naman po sa ating sea condition, wala naman po tayong nakataas na gale warning sa anumang baybaying dagat ng ating bansa. At yung ating mga pag-alon po ay nasa banayad hanggang katamtaman lamang. Kaya't posible po or malaya po makakapaglayag yung ating mga mandaragat ngayong araw po yan. Ayan kababayan, mismong DOST PAGASA na po yan ha. Napakinggan nyo naman ang magiging lagay ng ating panahon sa araw na ito. Alam nyo na po ang lugar na makararanas ng nakalat-kalat na pag-ulan o minsan malalakas na pag-ulan dahil pa rin po yan sa epekto po ng hanging habagat o southwest monsoon at mga localized thunderstorms. Pero huwag nyo pong ipagsawalang bahala ang mga pag-ulan na ito mga kababayan. Dahil ayon po sa PAGASA, ang mga pag-ulan na ito ay pwede pong magresulta o magdulot ng biglaang pagbaha. Kaya lagi pong paalaala ng PAGASA sa ating lahat, mag-ingat, maging alerto sa banta ng pagbaha, sa pagguho ng lupa, lalong-lalo na po tuwing magkakaroon ng malalakas na pag-ulan. Hanggat maaari, pumunta o lumikas sa mas ligtas na lugar, mga kababayan. Muli po kabayan, huwag niyo pong kalimutang mag-like, i-share at higit po sa lahat mag-subscribe sa channel na ito para lagi po kayong updated sa magiging lagay ng panahon sa ating bansa. Muli po, ito po ang balita sa bansa na nagsasabing hanggat magkakasama tayong lahat, may pag-asa.